Ano, ang tao dito. Saan yung mga tao rito, tay? Dito po ako. Ay, nay! Asan ka tayo paando? Hinatid sa Natin saan? Valenzuela. Valenzuela, kanina pa? Kami kanina lang. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magpagabi. Nakataw daw muna siya. Kanina, umalis din siya. Sandali lang, kumain lang, tapos umalis uli. Sandali lang, basta pumunta lang dito, kakain. Oo. Umalis uli. Ngayon lang yan, busy, marami daw si deliver eh. Talaga? Sabi niya. Dami akong deliver. Tapos kung magpahinga, kailangan alas 5 nandito ka na, huwag ka magpapanggabi. Nasaan na kaya siya? Pero kumusta na si tatay ngayon? Nice na yung motor. Hindi pa rin. Yung kadena, napalitan na. Kadena siguro, pinalitan lang daw ng lang din, luma lang din. Luma lang din. Wala siyang makuhang paano dun sa motor niya. Parang ang balita ko yata, napalitan na yung kadena niya, tsaka yung sprocket. Yun ang, Kaya, sabi niya luma daw, napalitan daw pero luma pa din. ano ba yan? Ewan ko pa Yung informante ko talaga, sablay eh. Hindi ko alam eh. Nakikibalita lang ako kay tatay eh. Pagdating dito, pahinga lang yan. Lalo sa mga aso. Tapos wala na, pahinga na siya. Gahanap na naman ng customer. Yan ang ginagawa niyan eh. May sasabihin lang sa akin, alis na ako. Alis ka na naman, sandali lang yan, hindi ka muna magpahinga. Oo. Pag mayroon kasi kuha, kahit 100 lang yung kukuhanin niya, tatakbuhin na niya yan. Oo. Sayang daw, sayang. Sabagay. Ganun talaga hanap buhay eh. Ang hinayang, ewan ko ba? Huwag sa kanya, huwag ka muna masyado didikit sa mga Kasi sa panahon ngayon, takot ako. Oo naman, nakakatakot talaga. Sabi sa kanya, pag umalis ka, halimbawa pag alis mo dun, mag-ano ka agad Alcohol ka. Alcohol ka agad. Pumuna pa kayo. Alcohol ka agad, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay lang. Hindi ka kapit sa akin yun. Ganun pa siya, hindi ka kapit sa akin yun. Ako hindi rin. Sayang. Pag nagkasakit ka, paano na? Paano na kami? Oo nga. Ikaw na lang asahan namin. Naawa lang ako dun eh. Wala naman ako magawa. Ayan talagang palad ng buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Siguro kung hindi siguro siya nag-resign sa trabaho. Pero alam ko kasi, parang 10 years yatang machine operator si tatay. 22. 22 years ba? Oo, Ang tagal pala, no? 22 years. Tapos, kaya siya umalis doon kasi gusto niya mag full time doon sa Lalamove. Yun ang balita ko. Yung kita niya doon. Tsaka mas nakakapagpahinga siya kahit papaano. Oo, kasi kahit pa paano, hawak niya rin yung oras niya eh. O, mag-online lang siya para kumuha ng order. Pag gusto niya magpahinga, mag-offline lang siya. Kaya minsan, pagod din siya, lalo na pag malayo. Oo naman. Tapos, mabibigat pa yung yung dala, di ba? Nagagalitan ko ngayon, pagdating sa tayo, maghugas ng paa. Yun ang hilig niya, maghugas ng paa. Oo. Huwag ka maghugas ng paa. Ah. Ingatan mo. Kapag galing sa biyahe, napapasma. Huwag ka maghugas ng paa. Kahit na marumi ka dyan, okay lang yan. Huwag masyado magmalinis sa sarili mo. Ano muna, pahinga muna. Ang hilig nun, maghugas ng paa. Lamot. Bawasan mo yan sa buhay. Nakakaawa lang din. Pag init na init, gusto ko na maligo. Maya na, pahinga ka muna. Pero pag gabi, wala na kayo dito. Andito pa rin po kami. Dito ba kayo natutulog? Wala, ba't sabi ni tatay sa 8th Avenue? Mga anak ko lang nandito. Nandun lang. Pero kayo ni tatay, dito kayo? Dito lang. Ang liit po kasi yung tinitirahan namin. Hindi kayo kasya doon? Siguro kung hindi lang siya nag-lockdown, baka lumipat din kami dito. Kasya kami, kaso nag-lockdown. Banda daw namin. Gastos namin. Ayan. Ayan yun, Nay.
makakaraos din tayo. Ibang, Eh, yung lockdown naman hindi naman natin inaasahan yan eh. Lahat naman tayo apektado ng lockdown. pero mas malala po kami. Kasi minsan, wala. Minsan meron, minsan wala. Totoo yan na Mas madalas pa ang wala kaysa sa meron, di ba? Oo. Pagdating ng bayaran ng bahay, kailangan namin magtipid. Hmm. Yung bibili namin ulam, tatabi na lang namin. Hmm. Kasi magbabayad kami. Hindi mo yung bayad, wala. Pagagalitan naman kami. Kailangan namin magtipid. Pero magkano upa nyo dun sa bahay? 3,000. Sa buwan? Maliit lang. Hmm. Parang ganyan lang. Sa piraso lang. Kalahati lang. Piraso lang. Kasama na tubig, kuryente doon? Hindi. Hindi pa. Pura tubig. Pura ilaw. Ilaw namin, 700. Tubig namin, 750. Wala? Kasi per ulo Ha? Per ulo. Pero ulo? Ah, sige. Yung ano, minsan pag mataas pa yung kuryente, tataas din kami. Oo. Ganun ang ano. Kaya wala kami magagawa kasi nakikihati lang kami sa ilaw eh. Hmm. Kasi sinasabi ng anak ko, ano ba naman ko ba? Mahirap pala pag wala kang sariling kontador. Oo. Hindi mo kasi nakikita kung ilan yung nakukonsumo mo Siguro kung nagkataon, siguro na walang lockdown. Kasi meron na kami nakita noon eh. Tapos dapat nag-loan na yung anak ko ng ano, ng is niya. Kasi pandadaw namin. Bilang nagdeklara ng ano, lockdown, hindi kami natuloy. Hmm. Tapos yung pang-ano niya, pandadaw dapat namin, nagastos niya. Magkano pa yung down payment? Ano, bali 15,000 lahat. Kasama yung advance? Oo, kasama na yun. Hmm. Tapos sabi niya, ano ba to ma? Ano ba to gagawin natin? Sabi ko, unahin mo natin pangkain natin. Kasi naman wala tayong makain. Bili mo muna pa ako ng bigas dyan. Paano? Sardinas na lang. Kasi dito, hindi kami lagi nabibigyan eh. Oo. Hindi kagaya doon, kahit pa paano. Kahit bago lang kami doon, nabibigyan sila. Eh dito ako, hindi. Kasi hindi naman alam na may ano rito eh. Alam ng barangay. Kasi dito naman talaga kami nakatira. Oo. Doon kami, kailan lumipat lang ako dito. Eh, ba't di kayo nabibigyan dito? Wala na raw kasi bahay. Ay, ganon. Kasi sabi ko kasi, dito lang ako, kasi hindi talaga kami kasya sa amin. Hmm. Kahit anong gawin ko, hindi kami kasya. Isang beses, natulog ako doon. Nakita ko yung mga anak ko. Para silang sardinas. Hmm. Apo ko, yung anak ko. Dinala ako humiga, nakaupo na lang ako, tinitingnan ko sila. Oo. Tapos, madaling araw, bumalik na ako dito. Sabi ko kay Joey, ayaw ko na bumalik doon. Hawa ko sa mga anak ko. Tsura nila. Sabi niya, sige dito ka na lang. Pag uulan, lagay na lang tayo payong. Hmm. Lagay na Sa akin nahihiga dito. Lalagay lang ako dito ng ano. Tapos yan, dyan sa ano. Siya lang pinahiga ko ng maayos. Tapos ako nakaupo, minsan nakaupo na lang. Karton lang, karton. Binabantayan ko siya. Hmm. Nakatulog. Okay lang na hindi ako matulog mabuti kasi nandito lang ako eh. Siya, kailangan matulog ng maayos kasi bibiyahe. Ginagawa ko. Si tatay ba, umaga pa lang bumabiyahe na? Oo, minsan alas 6, maalis na yan. Hmm. Uuwi dito ng alas 10. Kain. Pagkakain, minsan 15 minutos lang kain niya, alis na naman siya ulit. Oo. Mabalik naman dito ng alauna, alas 2. Kagaya kanina, nung oras na yung kumain. Alas 2 yata. Sabi ko, ano ba yan? Pagkain mo, naninipasan ka na ng pagkain na. Hmm. Sabi niya, okay lang yun. Basta mag-deliver ko na yung ano. Inaano na, makadeliver lang ako. Sabi ko, huwag ka magpagabi. Kasi maraming ano ngayon. Wait ngayon. Sabi ko, may ka muna
Oo. Alas 7 na, wala pa. Wala pa. Sabi ko, ano ba yan? Anong oras na? Hindi ka umuwi kagad. Sabi ko, umuwi ka kagad. Ako lang mag-isa rito. Mm. Sabi niya, hindi. Kasi may diniliver pa ako. May hinabot pa kasi ako ng ano ba yun? 160 yata sa Valenzuela daw. Oo. Sa ano daw doon. Sabi ko, kahit na. Pag alam mo alanganing oras, huwag ka na magbiyahe. Kasi natatakot ako dito mag-isa. Ako sa kanya. Natakot ka dito ka naman nakatira. May mga tao naman dyan. Sabi ko, kahit na. Mula ngayong nag-lockdown, nagkakaroon ako nervyos. Oo. Kasi maliliit ako ng mga pulis. Mm. Mga ano, natatakot ako. Pero, nadadaanan ba kayo ng pulis dito? Minsan kasi yung mga pulis, mabait naman. Mm. Kasi sinasabi ko lang, sir, wala kasi kami bahay. Oo. May bahay man kami, hindi kami kasya. Kaya dito lang kami mag-asawa. Mm. Kasi sinasabi nila, sige, sige nay, takipan mo na lang, huwag na kayo lumabas. Oo. Ganun lang. Kaya yung ginagawa namin mag-asawa. Balabag lang niya yung motor. Dito lang siya, hindi ka nakaharang ganyan. Siya dyan, dito ako. Mm. Ganun lang gawa namin araw-araw. Minsan pag umuulan, dalawa kami dito nakaupo. May payong, yan lang kami dalawa. Oo. Kasi naawa na lang ako sa sarili ko. Di siya. Kasi siyempre, papasok sa kinabukasan. Oo. Ano na lang. Kailangan niya ng matinding pahinga eh. Oo. Kasi sabi ko, sige, matulog ka na lang. Upo na lang ako. Mm. Dito naman siya. Nakabalok siya ko. Isa naawa ako sa sarili ko. Naawa rin ako sa kanya. Pero hindi naman bumabaha dito kapag malakas ang ulan. Hindi po. Yun lang, ano, yung hanggi ba? Oo. Yun lang inaano ako lang. Yung payong, binababaan ko na lang. Para mababa lang Para yan. mababa, nakakatulog siya. Mm. Basta kaupo lang ako dito. Pinapaypatan ko siya ng lamok. Ganun na lang. Ah, matulog ka na. Pinapidit ka na rin. Sige, matulog ka na. Ako na bahala bukas. Kaintip lang ako dito. Okay na. Mm. Ako na kanya. Ano ko dati, natulog ka ba? Ganyan ako dito. Ganyan lang ako. Tulog lang ako sa mga. Bali, ilan ba yung anak niya, Nay? Ano? Apat talaga yung anak niya. Mhm. Matay yung isa. Oo. Nanay. May anak ako, panganay. Mm. Yung una kong asawa. Bago kami magsama ni Joey, may anak na ako. Mm. Isa. Tapos magkaano kami dalawa, bali apat. Namatay yung panganay niya. Tatlo na lang. Mm. Natira na yun. Nasa 8 lahat. Yun. Tapos ilan ang apo niyo? Isa. Ay, isa lang. No? Isa lang. Buti naman, isa pa lang. Takot yung anak ko mag-asawa uli. Ang hirap ng buhay ngayon. Kasi naranasan na niya nag-asawa eh. Kaya takot na siya. Mm. Sabi niya, tama na muna yan na. Ayaw ka na. Tsaka andun naman yung anak niya eh. Buti nga, binigay sa kanya ng babae. Oo. Tama lang din. Mabait naman yung apo ko. Ilan taon ang apo niyo? Ano na, magwawalo. Pagwawala na. Lalaki po? Lalaki. Mm. Grade 2 yun. Grade 2 na siya. So, buti naman, nag-aaral. Oo. Pinipilit namin mag-aaral. Oo. Lahat sila pinag-aaral namin. Mm. Kahit sa sariling sikap namin, mag-aaral lang sila. Mm. Kahit minsan, baon nila 20 pesos, 10. Kasi nagre-reklamo na nga eh. Ano ba naman? Nakakahiya. Mga kasama namin, baon nila 50. Kami, 10 lang. Kaya sinasabi ko, yun na, magpasensya na muna kayo. Mahirap lang tayo eh. Mm. Iipunan ko yan. Makalipat man lang ako kahit maliit. Magkakasama kami pamilya. Oo. Sige, Nay. Tol, baka mamaya pa umuwi yun si tatay eh. Oo nga eh. Wala naman akong cellphone para yan ko siya. Babalikan ko kayo. Sabihin ko na lang pumunta pa kaya. Sige. Babalikan ko, Nay. Sige po. Salamat po. Sige. So ayun mga Dre. Ay. Are you all my personal? So ayun nga mga Dre, narinig nyo naman kung ano yung story ni tatay at saka ni nanay.
Tatay Lalamove Rider. Pangalan niya Pando. So base din sa lahat ng mga narinig ko mga dre, napaka-deserving nilang tulungan talaga. At hindi ako nagkamali na mag-raise ng funds para sa kanila. Hindi ko talaga sinabi kay nanay na magdo-donate ako o nagre-raise ako ng funds para sa kanila. Kasi gusto ko silang isorpresa. Tatay Pando, saka nanay, konting tiis lang. At giginhawa din ng buhay. Lahat tayo apektado ng lockdown. Kaya lang, sa nakikita ko sa kalagayan nyo, kayo yung mas apektado. Dahil na araw-araw ng ginawa ng Diyos, lagi tayong kinakapos. Pero huwag kang mag-alala, nay, saka huwag kang mag-alala, tay. Lahat ng mga nag-donate para kay Tatay Pando at saka dun sa asawa niya, kay nanay, siguraduhin natin makakarating niya sa kanila. At saka dun sa mga gusto pa mag-donate para kay Tatay Pando, Lalamove Rider, message lang kayo sa akin sa Facebook page ko. Ayan yung makikita nyo dyan sa screen. Or pwede kayo mag-email sa akin. Siguro unahin ko na lang muna i-deliver yung relief goods bago yung tools. Kasi yung tools talaga parang medyo matatagalan pa. So yun lang mga dre, that's pretty much it for this vlog. Sana bigyan ko ng konting kabuluhan yung araw nyo dahil sa vlog na to. See you on my next vlog. See ya, see ya.